Kailangang lumikas, General. Mga misil ng kaaway patungo sa kabisera. Sa ilalim ng Camp Aguinaldo, sa Presidential Underground Command Center, tumahimik ang lahat nang umalingaw-ngaw ang sirena. Sa kalangitang kulay tinta, tila mga nagliliyab na punyal, 12-dosenang misil ang bumabagtas patungo sa puso ng Maynila. Musika! Isang tama lang, at magsisimula na ang bangungot, ngunit sa sandaling iyon, mula sa lupa, mga asul na guhit ng liwanag ang pumunit sa kadiliman, at isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Musika. Ang 12-dosenang misil ay isa-isang pinasabog sa himpapawid, nagkapira-piraso. Ang pangalan ng kalasag na iyon ay Musika, isang defense system na gawa ng Pilipinas. Pagkatapos ng gabing iyon, isang makapangyarihang bansa sa rehiyon ang nagsabi, "Ngayon, sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing." Ano ba talaga ang nangyari ng gabing iyon? Hayaan ninyong simulan ko ang kuwento. Ngunit bago iyon, kung maaari po, pindutin ninyo ang subscribe at like button. Maraming salamat po. I-comment din ninyo kung saan kayo nakikinig at samahan ninyo kami. Ako si General Antonio del Pilar, ang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Inilaan ko ang buong buhay ko sa paglilingkod sa mahal na Pangulo at sa pagprotekta sa kapayapaan ng magandang bansang ito. Isang perlas na sumibol sa gitna ng mga bagyo at hamon ng kasaysayan. 30 taon na akong nagsusuot ng uniforme at maraming krisis at anino ng digmaan na ang aking hinarap. Ngunit ang nanunuot at malansang amoy ng takot na dumampi sa aking ilong ng gabing iyon hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa kaibuturan ng aking mga buto. Hindi iyon simpleng takot. Iyon ay ang amoy ng desperasyon, ang nakakapangilabot na posibilidad na ang kapalaran ng bansa, ang buhay ng milyon-milyong Pilipino, ay magiging abo sa loob lamang ng ilang segundo. Kakaiba ang katahimikan ng gabing iyon. Ang kalangitan ng Metro Manila ay payapa, at ang mga ilaw sa lansangan ay kumikislap pa rin sa gabi. Ngunit eksaktong 9:47 p.m., isang matinis at nakakabinging air raid siren ang gumulantang sa buong kampo. Hindi ito isang ordinaryong drill. Sa aking radyo, sunod-sunod na nagsisigawan, halos sumisigaw sa pag-uulat ang mga commander ng iba't ibang air defense units. Agad kong naramdaman, ito na iyon. Agad kong pinangunahan ang isang pangkat ng mga pinakamahuhusay na sundalo ng Presidential Security Group at kumaripas ng takbo patungo sa tirahan ng Pangulo sa Malacanang. Naaalala ko pa na mas malakas pa sa tibok ng aking puso ang yabag ng aking combat boots sa pasilyo. "Mahal na Pangulo, kailangan na po nating lumikas." Isang napakalaking missile attack ang paparating, diretso sa puso ng kabisera. Dali-dali kong inalalayan ang Pangulo patungo sa command center, isang bunker na nasa ilalim ng lupa, gawa sa espesyal na konkretong may kapal na ilang metro. Ang makapal na bakal na pinto ng bunker ay nagsara ng may mabigat na kalabog, at nang sabay-sabay na umilaw ang mga dambuhalang tactical radar screen sa Central Control Room, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot. Kitang-kita ko kung paano namutla ang mukha ng lahat ng tao sa silid na iyon. Dahil sa mga screen, isang nakakapangilabot na tanawin ang aming nasaksihan. Mula sa malalim na teritoryo ng higanting bansa sa Hilaga, nagmumula ang mga pulang tuldok. Isa, dalawa, hindi na mabilang sa dami, ang mga pulang tuldok na iyon, na parang mga nagliliyab na langgam na lumabas mula sa impyerno, ay mabilis na dumarating patungo sa Maynila. Isang malawakang at sopistikadong sorpresang pag-atake, pinaghalong mga suicide drone na lumilipad ng mababa para iwasan ng radar at mga ballistic missile na umaakyat hanggang sa stratosphere bago bumulusok pababa sa napakabilis na tulin. Nanginginig ang boses ng aming intelligence chief na katabi ko. "General, lumabas na po ang trajectory analysis. Ang target nila ay hindi lang mga base militar sa labas. Ang kanilang pangunahing target ay ang ating economic heart, ang mga pantalan sa Manila Bay at ang Malampaya gas field.
Ang pangalawang target nila ay ang Bonifacio Global City, kung saan siksikan ang mga embahada ng iba't ibang bansa. Direkta po nilang tinututukan. Nang marinig ko ang ulat na iyon, para akong sinaksak ng malamig na patalim sa dibdib. Ang pagkasira ng ating mga pantalan at energy facility ay nangangahulugang pagputol sa ugat ng ekonomiya ng Pilipinas, ang pagguho nito sa isang iglap, at ang pagbagsak ng misil sa BGC, daan-daan, libu-libong dayuhang sibilyan at diplomat ang natutulog doon. Lalo na, sa gitna nito, naroon ang embahada ng South Korea, isang bansang itinuturing na pinakamahalaga sa lahat ang proteksyon ng kanilang mamamayan. Kung sakaling tumama ang kahit isang pira-pirasong shrapnel sa bubong ng embahada ng Korea, tiyak na magdudulot ito ng isang malaking diplomatikong krisis at posibleng digmaan sa buong Timog Silangang Asya. Ang ginagawa ng kalaban ay hindi lang pag-atake sa Pilipinas, kundi isang malupit na hostage-taking sa buong mundo. Ang hangin sa loob ng bunker ay tila naging tingga, napakabigat, halos hindi kami makahinga. Ang Pangulo ay nakakuyom ang mga kamay, matigas ang mukha, at nakatitig lamang sa screen. Ang mga operations controller naman ay pasigaw na kinukumpirma ang kahandaan ng mga dati naming sistema, tulad ng mga luma ng US Patriot System at mga European Air Defense Network. Ngunit ang dami ng pulang tuldok sa screen ay napakarami at ang kanilang pattern ay napakatuso para kayanin ang aming mga lumang sistema. Isang tama lang, isang misil lang ang makalusot at bumagsak sa lungsod at katapusan na ng lahat. Isang sitwasyong sukdulan, ang panganib, at sa mga sandaling iyon na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, biglang sumagi sa isip ko ang mga alaala ng isang mainit na debate tungkol sa pagbili ng armas. Isang taon na ang nakalipas. Ito ay noong isinusulong ng ating militar ang pagtatayo ng isang multi-layered air defense network, isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Alam niyo ba kung sino ang pinakamasugid na nangungulit at nag-aalok ng kung ano-anong suhol sa aming mga opisyal noon? Ang mga dambuhalang defense company mula sa kanluran, kasama ang kanilang mga maimpluwensyang opisyal. Ipinipilit nilang bilhin namin ang isang partikular na European system kung saan sila ang nagsusupply ng mga pangunahing bahagi ng radar. Araw-araw, walang sawa silang kumakatok sa aming mga pinto. Isang araw, sa isang VIP lounge ng isang 5-star hotel sa Makati, isang mataas na opisyal na nagngangalang Mr. Thompson ang lumapit sa akin. Habang formal na iniikot ang kanyang baso ng mamahaling whiskey, may mapanghamak na ngiti sa kanyang mga labi, sinabi niya ito sa akin. Tila interesado raw kayo sa kalasag o kung anumang tawag ninyo diyan, isang murang alternatibo mula sa Asya. Nakakalungkot at nakakatawa. Ano ba ang Pilipinas? Hindi ba't isang bansa lang kayo ng mga magagandang beaches at mga boksingero? Mga magagaling gumawa ng mga produktong pambahay? Ipagkakatiwala niyo ba ang buhay ng inyong Pangulo at ang seguridad ng dakilang bansang ito sa isang laruan na hindi pa man lang nasusubukan sa tunay na laban? Ang isang leader sa Timog Silangang Asya, tulad ng Pilipinas, ay nararapat lamang gumamit ng mga sistema mula sa kanluran na garantisado ng aming perpektong teknolohiya kahit na mahal, iyan ang nababagay sa inyong estado. Ang kanilang kayabangan ay abot langit. Lubos nilang minaliit at ininsulto ang kakayahan ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Itinuring nila itong armas para sa mga bansang mahihirap na nagtitipid lamang, ngunit sa likod ng kanilang mga mamahaling damit at matatamis na dila, kitang-kita ko ang kanilang nakasusuklam na pagmamataas. Dahil habang sila ay nakaupo sa malamig na hotel lounge at puro salita lamang, nasaksihan mismo ng dalawang mata ko kung paano nagtatrabaho ang mga Pilipinong defense engineer. Sila ay nasa gitna ng isang liblib na lugar sa Crow Valley, Tarlac, kung saan ang temperatura ay umaabot sa 40 degrees Celsius, na halos hindi ka makahinga. Basang-basa ng pawis, nababalutan ng alikabok,
Tuyo ang mga labi at nangingitim ang balat. Ngunit ang mga Pilipinong inhinyero ay tahimik na nagsasagawa ng mga pagsubok sa kalasag radar system sa ilalim ng matinding init, araw, at gabi. Nang bigla akong bumisita sa kanilang training site, hinding-hindi ko malilimutan ang mga mata ng isang lead engineer na may benda sa kamay dahil napaso siya sa paghawak sa isang piraso ng nagbabagang metal. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang negosyanteng gustong kumita ng pera. Ito ay ang mukha ng isang tunay na mandirigma. May matatag na paniniwala na ang kalasag na ito, na binuo mula sa kanilang dugo at pawis, ay magliligtas ng mga inosenteng buhay at ang diwa ng isang tunay na dalubhasa na hindi kailanman magpapakompromiso. General, hindi po kami nagbebenta ng bakal lamang. Dahil alam namin ang mga paghihirap na pinagdaanan ng Pilipinas, isinama namin sa sandatang ito ang aming taimtim na hangaring protektahan ang kung ano ang mahalaga. Magtiwala po kayo sa amin. Malinaw pa rin sa aking pandinig ang boses ng Pilipinong team leader na iyon na nagsasalita ng may buong katapatan. Pinatunayan nila ang kanilang halaga hindi sa pamamagitan ng mayabang na salita, kundi sa pamamagitan ng nakakabilib na performance, data, at sakripisyo. Lubos akong naniwala sa kanilang pawis, sa kanilang taus-pusong dedikasyon. Kaya't tinanggihan ko ang lahat ng alok at pananakot mula sa mga kanluranin at ipinaglaban ko ng buong tapang sa Pangulo na unahin ang pag-deploy ng kalasag kahit na ang aking posisyon at karangalan ang nakataya. At ngayon, sa mismong sandaling ito, ang aking desisyon, ang kapalaran ng milyon-milyong Pilipino ay nasa isang malupit na pagsubok dito sa loob ng bunker. Ang mga pulang tuldok sa screen ay malapit nang pumasok sa airspace ng Maynila. Ang natitirang oras para sa interception ay wala pang 10 segundo. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan kung saan tila huminto ang pagtibok ng mga puso, biglang isang matinis na alerto ang umalingaw-ngaw mula sa central screen at ang kulay ng tactical radar display ay biglang nagbago. Ang main operations controller na nakasuot ng headset ay napatalon sa kanyang upuan at sumigaw na parang hindi makapaniwala. General? General? Ang kalasag system. Automatiko nitong na-detect ang banta at pumasok na sa full automatic tracking at interception mode. Bago pa man maklasify ng mga lumang sistema ang mga komplikadong target, kinilala na ng sistemang gawa sa Pilipinas ang bilis at altitude ng mahigit 30 misil at drone ng kaaway nang sabay-sabay at kinalkula nito ang sarili nitong priority interception sequence. Missile tubes nagbubukas. Bago pa man matapos ang kanyang sinabi, isang malakas na dagundong, sapat na para yumanig sa makapal na konkretong kisame ng bunker, ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa Maynila. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa radar screen, mga asul na guhit ang nagsimulang umakyat sa kalangitan. Ang kakaibang cold launch technology ng Pilipinas, kung saan itutulak muna ang misil sa ere bago ito mag-apoy, ay nagpinta ng mga bulalakaw sa madilim na kalangitan. Ito na ang kalasag, ang matibay na kalasag ng tiwala na ipinagkaloob natin sa ating sarili ay nagsimula ng magbuga ng apoy. Ang mga asul na linya sa screen na parang mga gutom na mababangis na hayop na tumutugis sa kanilang biktima, ay marahas na lumiko at sumugod patungo sa mga pulang tuldok at sa himpapawid, ilang kilometro sa itaas ng Maynila, sunod-sunod na malalaking asul na liwanag ang sumabog na ginawang araw ang gabi. Nayanig ang lupa at nanginig ang mga ilaw sa bunker. Iyon ay isang himala hindi, isang kababalaghan, maging ang mga ballistic missile na bumabagsak mula sa kalawakan sa napakabilis na tulin o ang mga suicide drone na tuso na sumusunod sa kalupaan para makaiwas sa radar, walang kahit isa ang nakatakas sa tumpak na phased array radar ng kalasag. Sa bawat pagtatagpo ng asul at pulang tuldok, ang mga sandata ng kaaway ay nagkapira-piraso sa himpapawid, naging abo at bumagsak sa lupa. Lalo na ang dalawang nakamamatay na misil na direktang tumututok sa BGC at sa Korean Embassy
ay ganap na nadurog sa himpapawid. Mataas pa bago pa man makalapit sa bubong dahil sa direktang tama ng kalasag. Ilang sandali pa, nang humupa ang makapal na usok, ang final interception result data ay lumitaw sa malaking screen sa bunker. Interception success rate, 100%. Mahigit 60 interceptor missiles ang pinakawalan at walang kahit isang piraso ng shrapnel, walang kahit isang patak ng inosenteng dugo ang bumagsak sa Maynila. Isang perpekto, nangingibabaw at nakamamanghang tagumpay. Ang matibay na kalasag na nilikha ng teknolohiyang Pilipino ay ganap na yumakap at nagligtas sa puso ng ating bansa mula sa ulan ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang Pangulo, na kanina pa namumutla at nakakuyom ang mga kamao, ay biglang napasandal sa kanyang upuan at nakita ko mula sa kanyang mga mata na may malalim na kulubot. Sunod-sunod na malalaki at maiinit na luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tinakpan ng Pangulo ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na mga kamay at habang nakatingin sa kawalan o marahil sa bansang Pilipinas na kanyang pinaglilingkuran, Diyos ko, Antonio, tama ka. Tama ang iyong pagpupumilit. Ang Pilipinas, ang ating mga kababayan, ang kanilang dugo at pawis na ibinuhos sa dakilang kalasag na ito, ang nagligtas sa atin ngayong gabi. Sila ay hindi mga negosyante. Sila ang ating mga tagapagligtas. Ngayon, sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Sa loob ng operations room, lahat ng mga opisyal at staff, kinalimutan ang kanilang ranggo, ay nagsigawan sa tuwa, nagyakap-yakap, at umiyak. Ako rin ay hindi mapigilang mapakuyom ang aking mga kamao. Nanginginig sa matinding emosyon. Ang aking matatag na paniniwala sa ating sariling kakayahan. Sa kabila ng panlalait ng mga dayuhan, ang sagradong pawis ng mga Pilipinong inhinyero na nagtiis sa init ng Tarlac, ang lahat ng iyon ang nagligtas sa ating bansa. Ang pakiramdam ng tagumpay na ito ay hindi maipaliwanag sa salita, napakatamis at nakakapanabik. Ngunit ang aming kagalakan at ginhawa ay hindi nagtagal. Habang unti-unting nawawala ang pulang apoy sa kalangitan at sumisikat ang bukang liwayway, ang namumutlang mukha ng intelligence chief ay muling tumigas habang nakatingin sa akin. Nang mabigo ang kanilang malawakang pag-atake mula sa himpapawid dahil sa kalasag ng Pilipinas, ang nagngingit-ngit sa galit na kaaway ay nagsimula nang magpatupad ng isa pang masamang plano. Isang top-secret na Naval Intelligence Report ang pumasok. Ang kanilang mapanganib na tingin ay hindi na nakatuon sa kalangitan, kundi sa madilim at malamig na tubig ng West Philippine Sea, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan at ang ugat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang pinto ng kalangitan ay isinara, ngunit ang tunay na pinto ng impyerno ay malapit nang magbukas sa karagatan. Ang tuwa at ginhawa na pumuno sa bunker dahil sa 100% na himala ng kalasag ay naglaho sa loob lamang ng isang oras. Ang pulang bukang liwayway ay sumikat na sa ibabaw ng Maynila at kahit ang Pangulo na nanatiling matatag sa buong gabing iyon ay nagsimula ng makahinga ng maluwag. Ang mga operations controller ay nagyakapan at nagpunas ng luha. At ako naman, habang ibinababa ang aking radyo, ay naramdaman ng buong katawan kung gaano kalaki at katatag ang tiwalang ibinigay natin sa ating sarili. Ngunit ang digmaan ay isang malupit na halimaw na hindi kailanman pinalalampas ang sandali ng ating pagiging kampante. Hindi pa man nawawala ang init sa loob ng bunker. Ang Naval Intelligence Chief, na may namumulang mata dahil sa magdamag na pagbabantay sa radar, ay biglang tumayo at sumigaw. Ang screen sa kanyang tactical device ay hindi na nakaturo sa kalangitan, kundi sa pinakamahina nating punto, ang karagatan. General, malaking problema po. Dahil bigo ang kanilang air attack, agad silang lumipat sa kanilang Phase 2, isang naval blockade. Napakaraming maliliit na barko ng kaaway ang dumarating sa West Philippine Sea. Nang marinig ko ang ulat na iyon, para bang nagyelo ang dugo.
sa aking mga ugat. Ang West Philippine Sea. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang lugar na iyon? Ang malawak na karagatan na iyon ay isang kritikal na daanan. Halos 30% ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan sa makitid na bahaging ito araw-araw. Kung may sinumang sasakal sa daanang ito, hindi lang ang ekonomiya ng Pilipinas ang mapipilayan, kundi ang buong ekonomiya ng mundo ay maaaring atakihin sa puso at bumagsak nang matanto ng kalaban na hindi nila kayang talunin ang ating air defense. Sinimulan nilang dahan-dahang sakalin tayo sa pinakaduwag at pinakanakamamatay na paraan. Agad kong ipinag-utos na ilipat ang malaking screen mula sa air radar patungo sa naval tactical radar. Ang sitwasyon sa karagatan na lumitaw sa screen ay isang tunay na kaguluhan. Hindi sila nagpadala ng malalaking destroyer o frigate. Sa halip, nagpakawala sila ng daan-daang maliliit at hindi matukoy na high-speed boat sa gitna ng dagat para silang mga langaw o lamok na nagkukumpulan sa isang bulok na karne. Ang mga high-speed boat na iyon ay minamaneho ng mga taong hindi man lang nakasuot ng tamang uniforme. Tuso silang nagpanggap bilang mga ordinaryong mangingisda o maliliit na leisure boat habang tumatakbo sa bilis na higit 100 kilometro bawat oras. Ngunit sa ilalim ng mga lona ng maliliit na bangkang iyon, nakatago ang mga machine gun, rocket launcher, at maliliit na mina na kayang wasakin ang isang malaking barko. Lumalapit sila ng mapanganib sa ating malalaking oil tanker na may watawat ng Pilipinas. Tinututukan sila ng baril bago biglang umalis at maglaho. Hindi sila direktang nananakit, ngunit para silang naglalagay ng patalim sa iyong leeg, nagbabanta na sasaksakin ka anumang oras. Dahil sa taktikang ito, ang buong karagatan ay naparalisa ng takot. Ang mga pandaigdigang shipping company ay agad na tumangging dumaan sa lugar, at ang mga presyo ng insurance sa dagat ay tumaas ng husto sa loob lamang ng ilang oras. Ang ating hukbong dagat ay nagpadala ng kanilang malalaking frigate at corvette. Ngunit imposible para sa ating malalaking barko na habulin at labanan ang daan-daang maliliit at tuso na bangkang iyon. Para kaming isang dambuhalang elepante na sinusubukang hulihin ang mga langaw na lumilipad. Sa paligid ng kanyang tenga, walang silbi at hindi epektibo. Ang kaaway ay paulit-ulit na umaatake at umatras. Nagtatago sa pagitan ng mga commercial ship at sinisira ang aming katinuan. Ngunit ang tunay na nagtulak sa amin sa desperasyon ay iba pa. Ito ay ang paglitaw ng isang hindi nakikitang ghost drone mothership. Nakuha ng aming intelligence ang isang nakakagulat na impormasyon na ang kalaban ay gumagamit ng isang luma at nagpapanggap na cargo ship para magtago ng 12-dosenang suicide drone sa ilalim ng kubyerta nito. Ginagamit ito bilang isang mobile missile base. Kung magpapalipad sila ng drone mula sa lupa, madaling matutukoy ang kanilang lokasyon at gagantihan ng kalasag. Kaya't nagtago sila ng isang lobo sa gitna ng libu-libong tupa sa karagatan. Ang katotohanang hindi namin alam kung nasaan at kailan magbubukas ng kubyerta ang malaking ghost ship na ito at magpapakawala ng 12-dosenang drone patungo sa Maynila ay isang nakakapangilabot na takot na sumisira sa isip ng lahat. Sa bunker, ipalipad ang lahat ng reconnaissance planes, lahat ng mamahaling patrol aircraft na binili natin sa kanluran. Gamitin ang radar sa maximum power at hanapin ang mga nagpapanggap na barkong iyan ngayon din. Maging ang Pangulo, na laging kalmado, ay nawalan na rin ng pasensya at malakas na hinampas ang mesa. Ako rin ay agad na nag-utos na ipadala ang ating mga pinakabagong maritime patrol aircraft at early warning aircraft, mga kagamitang nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar bawat isa na binili natin. Dahil sa malakas na lobby ng mga dayuhang kumpanya, naalala ko ang sinabi ng kanilang mga kinatawan. General, sa pamamagitan ng aming advanced radar components at Western systems na naka-install sa mga eroplanong ito, kaya nating makita kahit ang isang barya sa gitna ng karagatan.
Ang mga lumang barko ng kalaban ay siguradong mahuhuli sa aming radar sa oras na sila'y gumalaw. Umaasa ako na ang kanilang perpektong sistema ay malulutas ang problemang ito. Ngunit ang katotohanan sa larangan ng digmaan ay malupit at masakit. Pagkalipas ng ilang oras, ang boses ng aming Air Force Commander na nag-uulat ay puno ng desperasyon. General, hindi po namin mahanap, hindi po ma-identify. Sa kasalukuyan, libu-libong sibilyang bangka at malalaking cargo ship ang magkakasamang naglalayag. Ang ating mamahaling Western radars ay dinisenyo para sa pagdetect ng malalaking barkong pandigma o submarino sa malawak na karagatan, ngunit hindi nito kayang ihiwalay ang mga high-speed boat at disguised mothership ng kaaway na kamukha at gawa sa parehong materyales ng mga sibilyang barko. Ang kanilang mga bangka ay may halong plastic o kahoy na hindi nagre-reflect ng radar waves, kaya sa screen, hindi namin masabi kung ito ba ay alon, bangkang pangisda, o isang mothership na may mga drone. Para kaming mga bulag na naghahagis ng espada sa hangin. Nang marinig ko ang ulat na iyon, nakagat ko ang aking labi sa sobrang galit at pagkadismaya hanggang sa malasahan ko ang dugo. Ang mga mamahaling kagamitan na binili namin mula sa mayayabang na kanluraning bansa ay naging mga walang silbing piraso ng bakal lamang sa harap ng tuso na asymmetric warfare ng kaaway. Ang mapanuyang tawa ni Mr. Thompson, ang lobbyist, ay sumagi sa aking isipan. Ang kanilang kayabangan ang nagbulag sa amin. Muling bumalik ang katahimikan at anino ng kamatayan sa bunker. Sa himpapawid, nanalo kami dahil sa kalasag. Ngunit sa dagat, pinapanood namin ang dahan-dahang pagkamatay ng aming ekonomiya. Walang ni isang bala ang tumama sa Maynila, ngunit ang stock market ay bumagsak na at ang mga mamamayan ay nagpa-panic buying. Kami ay natatalo sa isang digmaang walang putukan. Ibinagsak ng Pangulo ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at walang sino man sa mga general ang nangahas na magsalita. Kung magpapatuloy ito, ang lahat ng pinaghirapan ng Pilipinas ay guguho na parang isang kastilyong buhangin. Paano natin mahahanap ang puso ng kaaway sa gitna ng libu-libong barkong iyon? Paano natin mapupuksa ang mga langaw na iyon? At mababawi ang ating karagatan. Habang ang bigat ng desperasyon ay dumadagan sa amin, at lahat ay handa ng tanggapin ang pagkatalo, biglang bumukas ang makapal na bakal na pinto ng bunker. Mula sa pinto, isang lalaki na nakasuot ng camouflage uniform na bagay sa ating tropikal na klima at may matang parang agila ang pumasok. Ang kanyang tindig ay sapat na para pawiin ang hangin ng pagkatalo sa silid. Sa kanyang braso ay may bandila ng Pilipinas at sa kanyang dibdib ang sagisag ng NAVSOCOM Naval Special Operations Command. Ito si Coronel de la Cruz, isang liaison officer mula sa pinakamagagaling na Special Forces ng Pilipinas. Hindi siya natinag sa desperadong kapaligiran. Sa halip, lumakad siya papalapit sa akin at sumaludo ng may perpektong tindig. At sa isang kalmado ngunit puno ng kumpiyansang boses, nagsalita siya, General Del Pilar. Hindi kayang makita ng mayayabang na mata ng kanluran ang kadiliman sa karagatan ngayon. Ang kanilang mga radar ay sanay lamang maghanap ng malalaking halimaw. Ngunit iba ang mata ng Pilipino. Kami ay isang bansang sinanay sa loob ng kalahating siglo sa pagharap sa pinakatuso at komplikadong mga kaaway. Tinitigan ko si Coronel de la Cruz. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na itim na special security storage device. Nagpatuloy siya. Kakatapos lang iskan ng ating sariling network ng multipurpose at high-resolution reconnaissance satellites ang buong West Philippine Sea. Hindi ito isang simpleng radar na tumitingin lang sa hugis. Kahit gaano pa nila pagtakpan ang kanilang mga bangka ng kahoy o lambat, nakikita ng ating mga satellite ang abnormal na heat signatures mula sa loob at nahuhuli nito kahit ang pinakamahinang encrypted military communication signals na kanilang ginagamit. Sa ngayon, natukoy na natin ng may 100% katiyakan ang eksaktong lokasyon
ng bawat armed high-speed boat at drone mothership ng kalaban. Sa ilalim ng ating satellite network, sila ngayon ay hubad at nanginginig na parang mga dagang na corner. Biglang tumibok muli nang malakas ang aking puso. Sa amin, na nawalan ng mata at handa ng sumuko, ipinahiram ng ating sariling teknolohiya ang mata ng isang Diyos mula sa kalawakan. Isang bagay na hindi nagawa ng mga ipinagmamalaking teknolohiya ng kanluran, lahat ng mga staff sa bunker ay napasinghap sa pagkamangha at sa mga mata ng Pangulo, muling sumiklab ang apoy ng pag-asa. Lumapit si Coronel de la Cruz at ikinonekta ang storage device sa tactical console. At saka, may isang malamig ngunit matatag na ngiti sa kanyang labi. Ang ngiting iyon ay parang kamatayan sa kaaway, ngunit kaligtasan para sa amin. Ang isang sundalo ay hindi lang basta naghahanap ng coordinates. Hindi iyan ang paraan ng isang tunay na kapatid. Ang ating Coastal Defense Guided Missile System, ang Alon Puksa, na binuo ng ating mga inhinyero dito mismo sa ating bayan, ay nakadeploy na sa baybayin at naghihintay na lamang ng utos. Ang Alon Puksa ay espesyal na idinisenyo para magpakawala ng 12-dosenang guided rockets ng sabay-sabay para tugisin ang heat signature ng mga lamok na iyan at isa-isang ipadala sa impyerno. Ang ating mga pinakamahuhusay na NAVSOCOM operators ay handa na ring pasukin ang puso ng kanilang drone mothership sa dilim. Tumingin si Coronel de la Cruz sa Pangulo at sa akin, at sa isang boses na kasing lakas ng kulog, sinabi niya, "Mag-utos lang po kayo. Sa ngalan ng Pilipinas, ipapakita namin sa kanila kung ano ang kabayaran ng pagdumi sa karagatan ng ating mga kapatid at pagbabanta sa mga inosenteng buhay." Sa sandaling iyon, ang nakakasakal na takot ay napalitan ng nakakapanabik na pag-asa sa pagganti na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Hindi alam ng kaaway kung gaano kalalim at nakakatakot ang kakayahang itinatago ng Pilipinas. Matapos isara ang pinto ng langit gamit ang kalasag, ngayon naman, ang mata mula sa kalawakan, ang kamatayan mula sa dagat na Alon Puksa, at ang mga walang awa na asasin sa dilim. Ang NAVSOCOM ay naglabas na ng kanilang mga pangil para sa atin. Ang tunay na simula ng pagganti ang himala ng teknolohiyang Pilipino at ng NAVSOCOM ay malapit ng sumabog sa karagatan. "Mag-utos lang po kayo." Ang matatag at determinado na salitang iyon ni Coronel de la Cruz ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng bunker at kitang-kita ko kung paano nagbago ang mga mata ng Pangulo. Sa kanyang mga mata, na kanina'y puno ng desperasyon, ay muling sumiklab ang mabangis na diwa ng isang mandirigma. Dahan-dahang ibinuka ng Pangulo ang kanyang nakakuyom na kamao at tumango siya ng may bigat kay Coronel de la Cruz. At sa gitna ng katahimikan, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, "Pinapahintulutan ko. Ipakita ninyo sa mga walang awang iyon na dumungis sa ating karagatan kung ano ang galit ng Pilipinas. Inaprubahan ko ang paggamit ng lahat ng ating advanced na armas at ang operasyon ng NAVSOCOM." Agad na pinindot ni Coronel de la Cruz ang communication button sa console. Ang kanyang utos ay maikli at simple. Coastal Defense, fire. Special Operations, commence. 2 parirala lamang, ngunit ang dala nitong kapangyarihan ay sapat na para yumanigin ang buong West Philippine Sea. Pagkatapos ng utos, mabilis na lumipat ang screen sa baybayin ng Zambales. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakatago ang isang lihim na sandata ng Pilipinas na hindi kailanman inasahan ng kaaway. Ito ang Coastal Defense Guided Missile System, ang Alon Puksa. Alam niyo ba kung paano isinilang ang sandatang ito? Sa loob ng maraming dekada, nabuhay ang Pilipinas sa ilalim ng banta ng posibleng biglaang pag-atake mula sa mga milisya na gumagamit ng daan-daang high-speed boats. Para puksain ang taktikang iyon sa isang iglap, binuo ng mga Pilipinong inhinyero sa pamamagitan ng hirap at sakripisyo ang isa sa mga pinakamahusay na multiple precision strike weapon sa mundo. Ito ay isang demonyong sandata na automatikong tumutugis sa pinakamaliit na init na ibinubuga ng mga bangka ng kaaway
at winawasak ang mga ito isang fire and forget system. Ang mga coordinates ng kaaway na hindi mahanap ng mga mamahaling dayuhang radar ay nagsimulang dumaloy ng real-time mula sa ating mga satellite patungo sa fire control system ng Alon Puksa. Target locked, ready to fire. At sa pamamagitan ng speaker, narinig namin ang sigaw ng commander sa field. Fire all! Sa sandaling iyon, ang buong screen ay napuno ng nakakasilaw na puting liwanag. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito, mula sa mga nakatagong Alon Puksa launch vehicles, 12-dosenang 70mm guided rockets ang pumailan lang na parang isang kuyog ng galit na pukyutan. Ang mga rocket ay tila umikot saglit sa ere, naglalabas ng pulang apoy bago mabilis na bumulusok patungo sa dagat. Sinusundan ang mga coordinates mula sa satellite. Ang kanilang landas ay kahanga-hanga. Hindi sila lumilipad ng diretsyo. Sa halip, dumadaos-dos sila sa ibabaw ng mga alon at kusa silang lumiliko at umiikot para hanapin ang kanilang target. Ang mga high-speed boat ng kaaway na hindi pa rin alam ang paparating na kamatayan ay abala pa rin sa pagbabanta sa mga commercial ship. Ngunit ang kanilang manipis na pagbabalat kayo at ang dilim ay walang silbi sa harap ng ultra-precise thermal seeker ng Alon Puksa. Impact in 5, 1, 3, R, E, hit! Isang high-speed boat na mabilis na tumatakbo sa gitna ng dagat ay biglang naging isang dambuhalang bola ng apoy. Iyon ang simula. Sa sumunod na mga minuto, ang screen ay naging isang tunay na impyerno. Walang tigil ang mga pagsabog sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ang mga bangka ng kaaway na nanggugulo ay isa-isang pinupunit ng mga tama ng Alon Puksa at lumulubog sa dagat. Ang mga sundalo ng kaaway ay nagpanik. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang mga bala, kung sino ang umaatake sa kanila. Pilit silang tumakas, ngunit ang mga guided rocket ng Alon Puksa ay walang tigil na sinusundan ang init ng kanilang mga makina hanggang sa maputol ang kanilang hininga. Habang ang mga mamahaling dayuhang eroplano ay paikot-ikot lang sa himpapawid, ang Alon Puksa ng Pilipinas sa isang mabangis na atake ay ginawang abo ang 12-dosenang high-speed boat ng kaaway. Sa loob ng operations room, ang mga staff na kanina'y tahimik ay nagsigawan na sa tuwa at nagtalunan. Ako rin ay nakaramdam ng kilabot habang pinapanood ang nakakagulat na lakas ng Pilipinas. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nang halos maubos na ang kanilang maliliit na bangka, ang mga drone mothership ng kaaway na na-corner ay nagsimula na sa kanilang huling desperadong pag-atake. Sa satellite image, ang mga kubyerta ng 3 barko na nagpapanggap na cargo ship ay dahan-dahang bumukas. At ang 12-dosenang suicide drone sa loob ay nagsimulang maghanda para sa paglipad. Plano nilang magpakawala ng isang kuyog ng kamatayan patungo sa atin. Kung makakalipad ang mga drone na iyon, malaki ang pinsalang idudulot nito sa ating mga barko. Enemy drone motherships, attempting launch. Dozens will be airborne in 1 minute, sigaw ng intelligence chief. Nang mamutla na naman ang mukha ng lahat, si Coronel de la Cruz ay nanatiling kalmado, nakatingin sa monitor. Pabulong niyang sinabi, "Huwag kayong mag-alala. Ang kanilang mga utak ay kontrolado na natin. Soft kill operation, activated." Bago ko pa man maintindihan ang kanyang sinabi, ang mga drone ng kaaway, na umiingay na ang mga propeller para lumipad, ay biglang nagsimulang gumewang-gewang na parang mga lasing. Ang mga sinusubukang umangat ay hindi makontrol ang kanilang altitude at bumagsak. Ang mga nasa launchpad ay nagkabanggaan at nagkislapan. Ang iba ay biglang namatay ang makina, at ang iba naman ay lumipad sa maling direksyon at sumalpok sa dagat. Walang kahit isang drone ang matagumpay na nakalipad. Sa halip, sinira nila ang sarili nilang mothership. Anong nangyayari? Tanong ko. Ngumiti si Coronel de la Cruz. Ito ang gawa ng hindi nakikitang kamatayan, ang Advanced Electronic Warfare System ng Pilipinas.
Hinahack at ginugulo natin ng real-time ang kanilang communication frequencies. Sa madaling salita, inagaw natin ang kanilang mga remote control at pinipindot natin ang lahat ng mali. Sila ngayon ay mga piraso na lamang ng bakal na may pakpak ngunit hindi makalipad. Isang digmaang walang putukan at muli, nilinlang ng Pilipinas ang kaaway. Ang mga mothership ng kaaway ay nasusunog na dahil sa pagsabog ng sarili nilang mga drone. Ngunit ang tunay na takot ay dumarating sa gitna ng kadiliman habang ang mga drone mothership ay nagkakagulo at ang karagatan ay tahimik na dahil sa pagkaubos ng mga high-speed boat sa isang Special Operations Monitor. May mga aninong gumagalaw na hindi ka panipaniwala. Itinuro ni Coronel de la Cruz ang screen. Sa likuran ng pinakamalaking drone mothership, 2 itim na rubber boat ang tahimik na dumarating na parang mga multo. Sakay nito ay mga lalaking nakasuot ng itim na wetsuit at tactical gear. Sila ang mga miyembro ng NAVSOCOM. Ang kanilang mga mukha ay may camouflage paint at may suot silang rebreather na hindi naglalabas ng bula. Isang perpektong tahimik na paglapit. Nang makalapit sila, lihim silang naghagis ng mga grappling hook at umakyat sa barko na parang mga gagamba na hindi alintana ang gravity. Isang maling galaw lang at sila'y babarilin, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan o takot sa kanilang mga kilos. Isang perpektong disiplina na mula lamang sa libu-libong oras ng pagsasanay. Nang makarating sila sa kubyerta, agad silang nagtago sa dilim. Tahimik nilang pinapatumba ang mga bantay nang walang ingay. Walang kahit isang putok ng baril. Target Alpha, Communications Room, secured. Target Bravo, approaching engine room. Ang mga ulat mula sa radyo ni Coronel de la Cruz ay napakakalmado, na para bang sila'y nasa isang pagsasanay lamang. Nagsimula silang maglagay ng mga C4 explosives sa puso ng barko, ang engine room at ang communication antennas. Ang kanilang layunin ay hindi palubugin ang barko, kundi paralisahin ito. Isang napakatalino at nakakakilabot na taktika. Explosives set. Detonating in 3 minutes. Exfiltrating. Pagkatapos ng maikling ulat na iyon, ang mga NAVSOCOM ay umalis na parang hangin hanggang sa tuluyan silang maglaho sa dilim, hindi man lang namalayan ng mga kaaway na nagsimula na ang countdown patungo sa kanilang katapusan. At eksaktong 3 minuto ang lumipas, isang malakas ngunit malagom na pagsabog ang yumanig sa ilalim ng dagat. Ang mga pampasabog ay sumira sa kanilang mga propeller at communication equipment. Ang nasirang mothership ay huminto. Nagbuga ng itim na usok at naging isang malaking piraso ng bakal sa gitna ng dagat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang ipinagmamalaking asymmetric naval force ng kaaway ay ganap na nawasak dahil sa perpektong orkestra na pinamunuan ng satellite, guided missiles, electronic warfare, at special forces ng Pilipinas. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa operations room. Sa harap ng isang napakalaki at perpektong tagumpay, lahat kami ay tulala nakatingin sa screen. Habang ang mga mamahaling dayuhang eroplano ay walang nagawa, tinusok ng Pilipinas ang kaaway gamit ang mata mula sa kalawakan. Sinunog sila gamit ang nag-aapoy na mga palaso at kinuha ang kanilang puso gamit ang mga anino sa dilim. Iyan ang Pilipinas. Iyan ang tunay na lakas. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo. Lumapit siya kay Coronel de la Cruz at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ang leader ng Pilipinas, na hindi yumuyuko kanino man, ay nagpakita ng malalim na respeto sa isang sundalo. Salamat. Maraming salamat. Ngayong gabi, pinatunayan ng Pilipinas na tayo ay hindi lang isang kliyente na bumibili ng armas, kundi isang tunay na kapatid. Ang utang na loob na ito ay mananatiling nakatatak sa kasaysayan ng ating bansa. Habang pinipigilan ang aking emosyon, naalala ko ang mayabang na mukha ni Mr. Thompson. Ang katuwaang nadama ko
Sa pagpapatumba sa kanilang kayabangan ay hindi maipaliwanag. Ang pangalan ng Pilipinas ay mananatiling isang dakila at hindi magigibang pader sa puso ng aming mga kaalyado. Lumipas ang madilim na gabi ng desperasyon. At sa wakas, isang maningning na araw ang sumikat sa Maynila. Nang lumabas ako sa bunker, ang dampi ng malamig na hangin sa umaga ay mas mabango pa sa anumang pabango. Ilang oras lang ang nakalipas, umuulan ng kamatayan mula sa langit at sinasakal kami ng mga lamok sa dagat. Ngunit ngayon, ang lahat ng bangungot ay naglaho. Isinara ng kalasag ang pinto ng langit, sinira ng alon puksa ang hukbo sa dagat, at kinuha ng Navsocom ang puso ng kaaway. Sa loob ng isang gabi, ang buong asymmetric force ng kaaway ay ganap na nadurog. Nang hapong iyon, isang maikli at kahiyahiyang pahayag ang inilabas ng Foreign Ministry ng kaaway. Para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon, napagdesisyonan naming itigil ang aming maritime military exercises at iurong ang aming mga puwersa. Sinubukan nilang itago ito sa diplomatikong salita. Ngunit para sa akin, isa itong malinaw na pagsuko. Wala na kaming kakayahang lumaban. Natalo kami sa himpapawid, sa dagat, at sa cyberspace. Nang mailabas ang pahayag na iyon, ang buong ekonomiya ng mundo ay sumigla. Ang presyo ng langis ay bumalik sa normal, at ang mga dambuhalang barko ay muling naglayag ng payapa. Ang ugat ng ekonomiya ng Pilipinas ay muling diniligan ng dugo. Ang mga military expert sa buong mundo ay hindi makapaniwala. Isang kilalang British military journal ang nagsulat, ang himala ng hindi nakikitang digmaan na ipinakita ng Pilipinas. Hindi ito simpleng pagbebenta ng armas. Ito ay isang tagumpay ng networked warfare mula sa satellite intelligence sa kalawakan, air defense, naval strike, hanggang sa special forces infiltration. Ang laro sa pandaigdigang defense market ay tuluyan ng nagbago at ang Pilipinas ngayon ang sentro. Habang binabasa ko iyon, naalala ko si Mr. Thompson. Ang kanyang mga laruang armas ay pinahiya, habang ang teknolohiyang minaliit niya ay nagligtas sa isang bansa, isang napakatamis na paghihiganti. Ngunit ang tunay na kando ng epikong tagumpay na ito ay naghihintay sa amin, hindi sa larangan ng digmaan. Ilang araw matapos ang insidente, nagpasya ang Pangulo na personal na bisitahin ang isang pampublikong baybayin sa Zambales, kung saan maaaring bumagsak ang mga pira-pirasong bahagi ng mga misil na pinasabog ng kalasag. Ito ay isang lugar kung saan naglalaro ang mga bata. Habang papalapit kami, inaasahan kong makikita ang aming mga sundalo o mga lokal na manggagawa na naglilinis. Ngunit ang aming nakita ay isang bagay na hindi ka panipaniwala at nakakagulat. Sa ilalim ng nakakapasong araw, sa mainit na buhanginan, hindi ang aming mga sundalo ang nandoon, kundi ang mga nakasuot ng uniforme ng Navsocom at Army Combat Engineers. Basang-basa sa pawis, ano ang kanilang ginagawa? May hawak silang mga metal detector at maliliit na tiyanni, at isa-isang sinusuyod ang buong dalampasigan. Hinahanap nila ang kahit pinakamaliit na piraso ng metal mula sa mga misil na sumabog para siguraduhing walang batang masusugatan. Ang kanilang mga uniforme ay nangingitim na sa pawis at hirap na silang huminga, ngunit ang kanilang pagtatrabaho ay maingat at masigasig. Naguguluhan. Lumapit ako sa kanilang opisyal. Anong ginagawa ninyo rito? Tapos na ang laban. Trabaho na ito ng mga sibilyan. Kayo ang mga bayaning pumasok sa puso ng kaaway. Bakit kayo naglilinis ng buhangin ng ibang tao? Ang opisyal, na maitim ang balat, ay ngumiti. General, maaaring tapos na ang laban, ngunit hindi pa tapos ang misyon ng isang sundalo. Kami ang nagpakawala ng mga interceptor missile, kaya responsibilidad namin ang mga kalat. Kung pagkatapos naming umalis, ay may isang batang Pilipino na masusugatan sa isang piraso ng metal na nakatago sa buhangin, iyon ay isang malaking kahihiyan para sa amin.
Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay dapat na nakakatakot sa kaaway, ngunit pinakamainit na kalasag para sa mga batang aming pinoprotektahan. Hindi kami aalis hanggat hindi namin natitiyak na ang dalampasigang ito ay 100% na ligtas para sa mga bata. Sa sandaling iyon, para akong binagsakan ng martilyo sa ulo. Ang Pangulo, na tahimik na nakikinig, ay biglang lumuhod sa mainit na buhangin. Ang isang lider na hindi yumuyuko kaninuman ay lumuhod. Habang hinahaplos ang mga piraso ng metal na nakolekta, nagsimula siyang umiyak na parang bata. Diyos ko! Anong klaseng mga sundalo ang mayroon tayo? Na matapos ipagtanggol ang ating bansa, ay naglilinis pa ng basura para lang protektahan ang mga paa ng ating mga anak? Ang ibang bansa ay nagbibigay ng resibo, ang iba ay panlalait. Ngunit ang ating sariling mga anak ay nagiiwan ng dugo, pawis, at tunay na pagmamahal. Hindi tayo bumili ng armas. Nakahanap tayo ng isang tunay na kapatid na maaari nating sandalan magpakailanman. Ang mga luhang iyon ng Pangulo ay tumagos sa puso ng lahat. Ako rin ay hindi mapigilang umiyak at hinawakan ang magaspang na kamay ng opisyal ng Pilipinas. Sa dilim, sila ay mga malamig na makina ng kamatayan. Sa liwanag, sila ay mga tagapagtanggol na nagpapawis para sa kaligtasan ng mga bata. Mabangis sa malakas, ngunit mapagkalinga sa mahina. Iyan ang tunay na diwa ng Pilipinas. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit kinikilala ang ating bansa sa buong mundo. Hindi dahil magaling lang tayong gumawa ng bakal, kundi dahil sa loob ng puso ng mga taong gumagamit nito ay nag-aalab ang diwa ng paglilingkod sa kapwa. Ako, si General Antonio del Pilar, Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ay sumusumpa sa aking buong buhay at karangalan. Hindi kailanman bibitawan ng Pilipinas ang kamay ng mga tunay na kaalyado. Kung paanong sila ay dumanak ng dugo para sa atin, kung sakaling sila naman ang mga ilangan, hindi kami mag-aatubiling ibuhos ang lahat ng aming yaman para protektahan sila. Ito ay hindi isang simpleng kalkulasyon sa pagitan ng mga bansa. Ito ay isang pangako ng kapatiran na mas malapot pa sa dugo na isinilang sa gitna ng buhangin at amoy ng pulbura. Oo, iyan ang kwento mula sa pananaw ni General del Pilar. Isang kwentong nakakapangilabot, ngunit nakakaiyak din. Ang ating Pilipinas, na sa kabila ng panlalait at kayabangan ng mga makapangyarihang bansa, ay matagumpay na nagpakita ng nakakabilib na kakayahan para ipagtanggol ang sarili nitong kalangitan at karagatan. At ang ating mga sundalo, na kahit tapos na ang laban, ay nagpapawis para sa kaligtasan ng mga bata. Ang lahat ng dakilang himalang ito ay hindi basta na lamang nahulog mula sa langit. Naging posible ito dahil sa sagradong sakripisyo ng ating mga ninuno na mula sa abo ng digmaan ay muling itinayo ang bansang ito, nagtiis ng gutom at hirap. Ang kanilang mga luha at pagod ang naging matibay na pundasyon ng ating lakas ngayon sa kanilang sakripisyo. Muli kaming nagbibigay ng aming pinakamalalim na paggalang at pasasalamat, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa mga komento. Bawat isa ay aming babasahin at itatatak sa aming mga puso. Sa inyo, ang mga buhay na kasaysayan at walang hanggang karangalan ng Pilipinas, maraming salamat sa inyong pagod. Bukas, babalik kami dala ang mga kwentong mas nakakapanabik at nakapagpapasigla. Lagi po kayong mag-iingat at naway maging mapayapa ang inyong gabi.